Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutong muli? Ngayon naman ang pag-aaralan natin ay Health, Quarter 1, Weeks 2 hanggang 3. Kahalagahan ng balanseng pagkain. Ang pagkain ay isang bagay na nagbibigay ng mga sustansya sa ating katawan. Ang mga nutrisyon ay sangkap na nagbibigay ng enerhiya para sa aktibidad, paglaki at maging sa pagkilos ng katawan tulad ng pahinga, pagkain at pagpapanatiling mainit ito. Kinakailangan ang nutrisyon para sa paglaki, pag-aayos ng katawan, at sa pagpapanatiling malusog ng ating immune system. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang natatalakay ang mga kahalagahan ng balanseng pagkain. Umpisahan natin ito sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Piliin sa larawan ang pagkain ng iyong pamilya. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito ay pipiliin mo sa larawan ang pagkain ng iyong pamilya at isusulat mo ito sa iyong kwaderno. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, alin ang hindi masustansyang pagkain? A. Prutas, B. Gulay, C. Candy, at letter D. Isda. Ano kaya ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay candy. Ang candy ay hindi masustansyang pagkain. Sa ikalawang bilang naman, uminom ng patlang basong tubig araw-araw. A. 8 basong tubig, B. 6 na basong tubig, C. 4 na basong tubig, at letter D, 2 basong tubig. At ang tamang sagot ay tama. Ito ay letter A, uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Sa ikatlong bilang, aling pagkain ang mayaman sa carbohydrates? A. Karne, B. Butil, C. Itlog, at letter D. Kanin. At ang tamang sagot ay tama. Ito ay letter D. Kanin. Ang kanin ay pagkaing mayaman sa carbohydrates na nagbibigay enerhiya sa ating katawan. Sa ika-4 na bilang, alin ang dapat kainin sapagkat masustansya? A. Hotdog, B. Gulay, C. Spaghetti, at letter D. Cake. At ang tamang sagot ay tama. Gulay. Ang gulay ang dapat kainin sapagkat ito ay masustansya. At sa panghuling bilang, si Samantha ay mahilig makipaglaro. Siya ay patlang. A. Sakitin, B. Mahina, C. Mataba, at letter D. Malusog. At ang tamang sagot,
Letter D, malusog. Siya ay malusog. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Kumpletuhin ang comic strip ng mga pagkain. Piliin ang uri ng pagkain mula sa ibabang kahon. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang ating pagpipiliang sagot ay Go Food, Fast Food, Grow Food, Dairy Food, at Glow Food. Ako ay isang pechay. Kabilang ako sa pangkat ng patlang. Ano kaya ang tamang sagot? At ang tamang sagot ay Glow Food. Ang pechay ay kabilang sa pangkat ng Glow Food. Sunod naman, ako ay isang isda. Kabilang ako sa pangkat ng At ang tamang sagot ay Grow Food. Ang isda ay kabilang sa pangkat ng Grow Food. At panghuli, ako ay isang tinapay. Kabilang ako sa pangkat ng patlang. At ang tamang sagot ay Go Food. Ang tinapay ay kabilang sa pangkat ng Go Food. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang kwento sa ibaba. Alamin ang kalagayan ng kalusugan nina M at K. Ang pamagat ng ating kwento ay M at K. Sabay-sabay natin itong basahin. Si M at K ay kapwa nasa ikalawang baitang. Si M ay payat at matamlay. Madalas tanghali na kung siya ay gumising kaya lagi siyang nagmamadali sa pagpasok sa klase. Madalas na hindi rin siya nakakapag-almusal. Hindi siya mahilig kumain ng gulay, prutas at mga pagkaing nagbibigay ng sustansya at lakas sa katawan. Hindi rin siya madalas kumain ng kanin, isda at karne na siyang nagbibigay ng enerhiya na ginagamit ng katawan sa pagharap sa araw-araw na gawain. Malayo ang kanilang bahay at naglalakad lamang siya kapag papasok kaya pagod at hinang-hina na siya pagdating sa paaralan. Inaantok siya at hindi niya nauunawaan ang kanilang aralin. Siya rin ang pinakamaliit sa kanilang klase. Isang tanghalian, sabaw at asin lang ang kanyang tanghalian dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya. Nagkasakit si M at sinabi ng doktor sa Barangay Health Center na siya ay malnourished o kulang sa nutrisyon. Samantala, si Kay naman ay masipag at malusog na bata kaya siya ay walang liban sa kanyang klase. Siya rin ay may magandang pangangatawan. Isa sa mga dahilan ay ang pagkain niya ng mga masusustansyang pagkain katulad ng gulay, prutas, isda at tinapay. Maaga rin siyang natutulog at hindi siya mahilig kumain ng mga pagkain hindi masustansya, kagaya ng candy, chichirya at soft drinks. Isang umaga ay nagkasabay sina M at K sa pagpasok sa paaralan. Nag-usap sila habang naglalakad at napag-usapan nila ang mga pagkain dapat at hindi dapat kainin na takdang aralin nila.
At nang malapit na silang pumasok sa loob ng silid-aralan, ay biglang napaisip si M. Aniya, gagayahin ko si Kay upang maging malusog din ang aking katawan at maging masigla ako sa aking pag-aaral. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Kung gayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Mula sa iyong binasang kwento, sagutan sa iyong kwaderno ang mga sumusunod na gawain. Sa unang bilang, ilarawan sa 3 pangungusap ang pangangatawan ni M at ni K. Ang maaaring sagot ay, si M ay payat samantala si K naman ay malusog. Si M ay malnourished habang si K ay may magandang pangangatawan. At si M ay antukin samantalang si K ay masigla sa pag-aaral. Sa ikalawang bilang, magbigay ng 3 gawi ni M sa kanyang pagkain. Ang maaaring sagot, madalas siyang di nakakapag-almusal. Hindi siya mahilig kumain ng gulay at prutas. At hindi siya madalas kumain ng kanin, isda at karne. Sa ikatlong bilang, magbigay ng 3 gawi ni Kay sa kanyang pagkain. Ang mga maaaring sagot, kumakain siya ng masustansyang pagkain. Kumakain siya ng gulay, prutas, isda at tinapay. At hindi siya mahilig kumain ng candy. Sa ika-4 na bilang, ano ang ibig sabihin ng malnourished na bata? Ang ibig sabihin ng malnourished na bata ay batang kulang sa nutrisyon. Sa ika-5 bilang, ano ang dahilan ng pagiging malnourished ng isang bata? Ang maaaring sagot, nagiging malnourished ang isang bata kapag hindi ito kumakain ng tama at hindi masusustansyang pagkain. Ang pagpili mula sa iba't ibang pangkat ng mga pagkain ay ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang isang balanseng pagkain. Ang isang balanseng pagkain ay naglalaman ng lahat ng mahahalagang sustansya at mga sangkap na kailangan ng katawan. Ang mga bata ay nararapat na magkaroon ng sapat na nutrisyon. Ito ay nangangahulugan na nakakukuha sila ng tamang serbisyong pang-nutrisyon. Ilan sa mga serbisyo na tumutulong na malabanan ang mga sakit at malnutrisyon ay ang pagkakaroon ng masustansyang pagkain, malinis na inuming tubig at pangangalaga sa kalusugan. Ang pinggang Pinoy ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang kalahati ay binubuo ng mga gulay at prutas, habang ang natitirang kalahati ay para naman sa kanin at isda. Mayroon ding isang baso ng tubig sa gilid upang bigyang diin ang kahalagahan ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Ito ay isang gabay sa paghahanda ng balanseng pagkain. At gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat ang iyong menu ng balanseng pagkain tuwing agahan, tanghalian at hapunan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang aking balanseng pagkain. Para sa gawaing ito ay isusulat mo ang iyong balanseng pagkain tuwing agahan, tanghalian at hapunan. Gawain sa pagkatuto bilang 7.
Suriin ang larawan ng mga pagkain. Iguhit sa tamang pinggan ang balanseng pagkain na iyong kakainin sa umagahan, tanghalian at hapunan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito ay iguguhit mo sa tamang pinggan ang balanseng pagkain na iyong kakainin sa umagahan, tanghalian at hapunan. At narito ang iyong mga pagpipiliang pagkain. Mangga, cabbage, fried chicken, sandwich, ampalaya, mansanas, carrots, pechay, kanin, gatas, isda at saging. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Iguhit sa kwaderno ang mga masusustansyang pagkain na nakatutulong upang maging malusog ang katawan at isipan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. At narito ang iyong mga pagpipiliang sagot. Lollipop, mansanas, fried chicken, talong, itlog, gatas, chocolate at soda o soft drinks. Iguguhit mo sa iyong kwaderno ang mga masusustansyang pagkain. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Isulat ang mga nawawalang letra sa loob ng kahon upang makabuo ng mga pagkaing masusustansya. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tingnang mabuti ang mga nawawalang letra. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama, gatas. Sa ikalawang bilang naman, isda. Sa ikatlong bilang, tinapay. Sa ika-4 na bilang, kamote. At sa panghuling bilang ay saging. Ganito din ba ang iyong sagot? Napakahusay mo! Hanggang sa muli mga bata!